Yan o, Digong sumibat pa Hong Kong. Galing po sa Diwar, Abante Radyo. Yan ang report ngayon o. Sumibat pa Hong Kong si Digong. Lumipad patungong Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon po, Marso 7. ng ating gobyerno. Last year pa to, November 13, Philippines may cooperate with Interpol over ICC probe on Duterte drug war. Sabi rito din sa balita ng Abante, Pilipinas Today, Tatay Digong, bakit ka biglang umalis ng bansa? At sabi dito, biglaan niya at palihim. Yan sabi niya biglaan at palihim. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Joke time muna tayo mga kababayan. Pinto ang katatawanan. Padala to ni Roy Mi na lang. Dito muna tayo sa joke time mga kababayan. Kwentong katatawanan. Padala to ni Roy Mi na lang. Kwento po ito ng isang teacher at saka yung nanay ng isang estudyante noong panahon ni Sara Duterte, DepEd Secretary. Sabi ng teacher, kinakausap yung nanay ng kanyang estudyante. Sabi ng teacher, pinatawag niya kita dahil anya sa anak mo na sobrang napakakulit, napakapasaway, kung ano-ano anyang ginagawang katarantaduan dito dito sa eskwelahan, sa classroom. Sabi ng nanay, ma'am, ganun na naman talaga yan na anak ko. Kahit sa bahay namin, sobrang makulit at napakapasaway. Pero anya ma'am, pinatawag ba kita sa bahay? Never naman anya kitang tinatawag ma'am sa bahay. Kahit sa bahay niya, pasawayan. May ganon, mga kababayan. Maiksi lang. Matik na po. Roy na lang. 200 agad. Napaka-iksing kwento. 200 agad. Padala lang ako ng Gcash sa'yo. Kasama ka na rin sa monthly draw. At saka, kung hindi ka mabonat sa monthly draw, may chance ka pa sa December. 10,000 sa December. Sa monthly draw, 5,000. Dito na tayo mga kababayan sa ating kwento kasi may balita ngayon. Sabi, mga kababayan, si Digong daw tumakas na. Yan ang balita ngayon po. Yan Digong sumibat pa Hong Kong. Galing po sa Diwar, Abante Radyo. Yan ang report ngayon. Sumibat pa Hong Kong si Digong. Yan ang report dito ng Diwar, Abante Radyo. 2 hours ago pa lang. Lumipad patungong Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon po, Marso 7. Sa gitna ng espekulasyon tungkol sa posibleng arrest warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Sumakay siya ng Cathay Pacific Flight CX-912 mula sa NAIA at dumating sa Hong Kong 10:25 a.m. Biglaan mga kababayan, biglang pumuslit, sumibat mga kababayan kahapon. Yan po. So sabi dito sa balita ng Diwar Abante Radyo, kasabay nito, nagpapatuloy ang investigasyon ng ICC sa Kamara kontra Droga, bagamat inanunsyo ng Administrasyong Marcos Jr. noong Enero 2025 ang posibleng pakikipagtulungan sa ICC. Dati nang sinabi ni Marcos Jr. at ng PNP na hindi nila ipapatupad ang anumang arrest warrant laban kay Duterte. Ayan mga kababayan. Sabi rito din sa balita ng Abante, Pilipinas Today. Tatay Digong, bakit ka biglang umalis ng bansa? At sabi dito, biglaan niya at palihim. Yan sabi niya biglaan at palihim yung pagtungo sa ibang bansa. Marami sa mga netizens ang nagtatanong,
ba ito o iwas sa International Criminal Court or ICC. Ito anya ay dahil sa mga ugong-ugong na mag-i-issue na sa mga susunod na mga araw ang ICC ng arrest warrant laban kay Duterte na nahaharap sa kasong crimes against humanity dahil sa di umano'y pagpatay sa libo-libong katao kabilang ang mga drug personalities sa kanyang ipinatupad na war on drugs na nagsimula noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang mahalal bilang Pangulo ng bansa. Ang biyahe ni Duterte sa bansa ay nataon din sa kasagsagan ng pangangampanya ng PDP laban, senatorial candidates na kanyang sinusuportahan. Sa halip na harapin ang investigasyon ng ICC, ilang ulit na pinagmumura ni Duterte ang International Tribunal na nagtataguyod ng karapatang pantao at iginiit na hindi ito magpapaaresto sa mga banyaga dahil ang kinikilala lamang niya ay ang batas sa Pilipinas. So, wala pang statement mga kababayan kasi kabago-bago pa lang nalabas ng balitang ito na naispatan si Digong pumuslit na picturean po Cathay Pacific Airways Flight CX-912. So bakit anya Mr. Maravillas hindi pinigilan? Wala man pong hold departure order laban sa kanya kaya hindi man siya pwedeng pigilan. Parang si Harry Roque po. Sabi ni Harry Roque, may right anya ako to travel. Ang totoo, tumakas siya kasi wanted siya ng Congress. Ito naman po, alamang yun nga ang dahilan. Kasi palihim yung kanyang pagpuslit, pag-alis at papunta yung flight pa Hong Kong. At malamang, baka magkita sila ni Atty. Harry Roque kung saan. Baka pa Beijing. Kasi kaibigan niya si Xi Jinping. But anyway, hintayin natin mga kababayan ang confirmation galing sa kanyang kampo mismo. Baka sa mga susunod na oras, magpalabas ng official statement. Pag hindi po nagpalabas ng official statement, yung kanyang pamilya or yung kanyang kampo, halimbawa na si Atty. Panelo, ang ibig sabihin confirm. Talagang tumakas na si dating Pangulong Digong. Pero anya Mr. Maravillas, ba't naman tatakas? Di ba maisog si Digong? Sabi niya. O di ba? So pag ganun mga kababayan, ang tago na halimbawa, kung yan ang nangyari, ang ibig sabihin po, hindi na siya babalik, diretso nang magtatago, so hindi na siya makakampanya bilang running for mayor ng Davao City. Diretso nang mananalo niyan si Carlo Nograles. Ito na yung katapusan ng political career mga kababayan ng mga Duterte. At because of this development, baka ang sumunod po si Sara na. Tumakas na rin po para yun naman lang anya. Madidiretsoan man lang anya kung ma-impeach at hindi na makatakbo pa. Na-impeach na pala or ma-convict. Hindi na makatakbo pa sa anumang posisyon, di mangibang bansa na lang. So kung totoo itong mga developments na to, malamang yun po ang reason. Kasi di ba, sabi ng DOJ at saka ng Palasyo Malacanang, Executive Secretary E.S. Bersamin, na yung posisyon ng ating Pangulo hindi man nagbabago po pagdating doon sa pagbabalik natin sa membership sa ICC. Pero anya, may obligasyon tayo sa Interpol. Pag nag-request niya yung Interpol, makikipag-cooperate tayo. Kasi mayroon tayong obligasyon. So kung totoo, ang balita na malapit nang lumabas ang warrant of arrest laban po kay Digong, issued by the ICC, malamang ito ang dahilan kung bakit siya palihim na pumuslit para iwasan po ang pagka-aresto sa kanya ng Interpol. Kasi mismo, mga kababayan, yung ating gobyerno ang magsusurrender sa kanya sa ICC kasi may Interpol po tayo. Obligation sa Interpol. O ito yung stand noon ng ating gobyerno. Last year pa to, November 13, Philippines may cooperate with Interpol over ICC probe on Duterte drug war. Sabi dyan sa report noon ng release mismo ng Presidential Communications Office, the government would not stop former President Rodrigo Duterte if he surrenders to the International Criminal Court.
Sabi po ni E.S. Lucas Bersamin. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. However, Bersamin said, local authorities would consider cooperating with the Interpol if the ICC seeks the intervention of the International Anti-Crime Body. But if the ICC refers the process to the Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippine authorities, the government will feel obliged to consider the red notice as a request to be honored, in which case the domestic law enforcement agencies shall be bound to accord full cooperation to the Interpol pursuant to established protocols. So kung totoo ito na talagang sumibat na si Digong, natunugan siguro. Siyempre may mga loyal pa rin sa kanya na nandyan sa gobyerno na possibly tumimbre sa kanya. Mr. President, papalabas na yung possibly sa ibang sources, kung hindi galing sa gobyerno, galing sa mga dati niyang mga tao, baka galing sa foreign power na kaalyado niya. Alam naman natin kung anong bansa yung kaalyado niya, yung China. Kaya nga yung biyahe niya, yung flight niya pa Hong Kong. So, malamang ganon, nimbrihan, tumakas ka na niya, Mr. President, or else, mabubulukan yan sa kulungan. Matagal yung proseso po. Siyempre, huhulihin siya, then i-detain, possibly sa The Hague, kung saan nakabase mga kababayan yung ICC. Then, ilalim siya sa trial, matagal po yon. Baka doon na siya mga kababayan yung final resting place niya, mga kababayan, sa kulungan na po, for life. But anyway, ito, mga analysis pa man lang po natin kung talagang totoo na tumakas na. Kasi baka hindi man tumakas, baka may invitation sa kung anong meeting, hindi natin alam pa. Kasi nga po, wala man silang statement na pinapalabas. Other than ito pong na-publish na may picture pang nakatalikod si Digong. Kung sino yung kumuha ng picture nito, malamang isa sa mga pasahero nakasabay sa flight, nakita yung dating Pangulo, may cellphone, pinicturan. Malapitan po. Kahapon po, March 7, alas 8:42 ng umaga, papuntang Hong Kong sa NAIA. Parang yung biglang lumipad si Sarah na picturan papuntang Germany sa kasag-kasagan ng bagyo. Baka magreklamo na naman po yung kampo ng mga Duterte sa security ng NAIA. Kasi lagi na lang pangalawa na ito una si Sarah, ngayon yung tatay. Na picture. Tapos nakuha ng dyaryo. Pinablis ngayon mga kababayan. So abangan natin po yung mga developments kasi sketchy siya. Kulang na kulang yung detalye ng kwento. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.